Hello mga kayangga! Hello po! Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress for this channel. Yours truly, Miss Jem. I'm a co-voice actor here. Yours truly din, Rendel. Yes. And as promised, lagi po tayong may kayanggaw of the day. At sino nga ba ang ating kayanggaw of the day? Ang ating kayanggaw of the day for today, dahil ito today na to, ay si Andrew Doheta. Sabi niya, hello po, Miss Love. Ano pa? Miss ano? Love pa yung Miss gamit Love pa yung niya. So gamit niya. listener talaga siya noon pa man. Pwede po bang magpa-shoutout? Hindi eh. Anyway, pero yun, sobrang nagustuhan ko po talaga ang mga kwentong aswang ninyo. Ang galing ng iba't ibang boses na ginagamit ninyo sa bawat character. Parang buhay na buhay. Super hilig po ako sa mga horror stories at talagang unique ang inyong kwento dahil nadadama ninyo yung iba't ibang mga emosyon. May soul at buhay ang bawat detalye. Sobrang ganda. Kayo ni Miss Clar ang favorite tandem ko na panoorin. Minsan nagkakalkal pa nga ako ng mga kwento ninyo sa page para makapakinig ulit. Yan, taga-Bataan po ako. Sana magustuhan nyo itong message ko. Maligayang pagbati and more power sa inyong channel. Ayun, maraming salamat. Talagang halatang Listener siya. dati pa natin siya Oo. listener from Miss Love Days pa, no? Ang Audio siya pa lang ang tayo nun original na nayanggaw natin. At ayun nga, maraming salamat sa patuloy na suporta mula sa Miss Love Days hanggang sa Miss Jem na siya. Yes. Umulan at umaraw. Yun, sakto, Ayun. di ba? North Maulan na ano ngayon. No? Maulan ngayon. while Ingat-ingat we're- kayo mga kayanggaw ha. Lagi magdadala ng payong, vitamins tayo para hindi magkasakit. Okay? Yes. At ayun na nga mga kayanggaw, kumapit na at humandang kilikin at kilabutan sa istorya natin ngayong araw. Let's hit it! Sabi ng ilang matatanda, ang buhay daw natin ay nakasulat na bago pa man tayo ipanganak. Makikita natin ang taong nakatadhana sa atin sa hindi inaasahang pagkakataon. Akala natin, simpleng pagkikita lang, pero isa na palang hindi makakalimutang kasaysayan. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig at sa inyo rin, Miss Jem. Ako po ay mula sa malayong probinsya ng Visayas. Ito po ay hango sa aking buhay pag-ibig. Gusto kong magbalik tanaw at ibahagi ito sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jason at ito ang aking kwento. Napaka-arte naman ng kliyente natin ngayon. Kanina pa tayo paulit-ulit, hindi pa niya nagugustuhan to. Uy, hinahan mo yung boses mo. Mamaya sabihin yun, reklamador tayo. Mabuti na nga lang, meron tayong kliyente. Alam mo naman, hindi lahat ng nagtatrabaho may maswerteng nakukuhang kliyente pagka ganitong panahon. Hayaan mo na. Ang mahalaga, meron tayong trabaho. Alam ko naman yun, pero kanina pa kasi. Kahit sino naman, mangangalay sa pagngiti ng paulit-ulit. Pagod ka na ba? Gusto mo, magpahinga na muna tayo eh. Bukas na lang natin ituloy. Uy, sira ulo. Alam ko naman na reklamador lang ako pero susunod pa rin naman ako. At saka ayoko rin naman sirain yung reputasyon mo, no? Ikaw ang pinakamagaling na photographer sa ganitong okasyon. Huwag mo akong binobola dyan. Ako lang siguro ang photographer dito sa lugar natin, kaya ganun. Kahit na, magaganda naman yung mga kuha mo kaya ikaw palagi yung kinukuha nilang photographer. Galing, no? Yung dating hilig mo lang ngayon, nagkakakitaan mo na. Doon naman nagsisimula ang lahat, di ba? Tamo ikaw, mula noon hanggang ngayon, nasa tabi ko pa rin. Alam mo namang tampulan ako ng tukso ng mga yun. Ikaw lang yung nagtatanggol sa akin, kaya mas gusto ko nasa tabi mo. Kung wala ka sa buhay ko, alam mo, di ko alam ang mangyayari sa akin. Uy, ano ka ba naman? Mga bata pa lang tayo noon, at yung mga nanunukso sa'yo noon, sigurado wala na yun ngayon. May mga isip na sila at alam na nila yung tama at mali. Ay nako, basta wala akong pakialam. Gusto ko lang din dito sa tabi mo, no? Ligtas na akong kumikita. Tapos, di pa ako napapagod ng sobra. Sabi mo eh. Halika na, balik na tayo sa loob. Baka handa na silang humiti ulit. Anong handa? Tingnan mo nga yung babae dun, oh. Ayun, oh. Nasa likod ng kubot, nakayuko. Mukhang umiiyak. Uy, sinaktan kaya na mapapangasawa niya yun? Huwag tayo masyadong chismoso. Hindi naman siguro sila magsasagawa ng ganitong engrandeng prenup kung hindi nila mahal yung isa't isa. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita na mayamang negosyante yung lalaki? Mukhang ginagawa lang nila to para ipagmalaki sa mga kasosyo nila sa negosyo.
Hindi naman siguro. Sayang kaya yung pera para lang sa pagyayabang. Ay nako, hindi no. Hindi lahat ng tao katulad mo. Ikaw kasi napaka-inosente mong nilalang. Alam mo bang lahat ng mga mayayaman may mga simpleng yabang? Lahat ng nakikita nila sa ibang tao gusto nila gayahin. Lalo na kung nakakakuha ng atensyon ng iba yun para mamangha ang mga tao. Gusto kasi nila tinitingala silang lahat. Alam mo, kakapanood mo yan ng mga palabas ni Sharon at Robin eh. Mga mayayamang nila lang na uhaw sa papuri at kapangyarihan. Alam mo, halika na. Bumalik na tayo dun. Mayroon kasing isang prenup set dito sa hacienda. May maliit lang na opisina sa mga gustong magrenta ng espasyo. Malapit lang ito sa kalsada at kitang-kita ng mga taong dumadaan. Sa mismong prenup set, wedding organizer ang nag-aasikaso nun. Habang ako naman, ang madalas kinukuha nilang photographer kahit mayroon namang iba. Habang nag-aayos ako ng kamera at si Harold naman sa mga gagamitin, biglang dumating ang lalaking ikakasal. Pasensya na kayong lahat Pero pwede bang sa susunod na araw o bukas na lang natin to ituloy? Ha? Ano po? Sige po, wala naman pong problema. Lalo na kung pagod na po kayo ni ma'am. Hindi naman, pero kailangan ko lang umalis. Nagkaroon lang ng emergency sa negosyo ko kaya kailangan ko ng mauna. Halika na kayo. Ipapasundo ko na lang si Alexandra. Sige po sir, mag-ingat po kayo. Sige, salamat Grabe no. Iba talaga ang dating ng mga mayayaman kahit pananalita lang nila. May kakaibang aura ng pagiging boss. Huwag kang masyado maingay dyan, huy. Mamay, marinig ka pa nila hindi mo ba nakita na wala nang natira dito? Kahit yung mga tauhan ng wedding organizer, ayun abala na sa kanilang mga gawain. Lahat ng tauhan niya, sinama na niya. Teka, nasaan na yung mapapangasawa niya? Iniwan niya lang dito? Ayun papalapit sa atin. Sabi niya, papasundo niya na lang, di ba? Hello po, Ma'am Alexandra. Halika na po kayo. Magligpit na tayo. Sabi po ni sir, papasundo na lang daw po kayo. Tara na, magligpit na tayo para makauwi na rin tayo. Ano yun? Magkakilala ba kayo? Bakit nagngitian lang kayo? Nginitian ko lang siya kasi mukhang ayaw niya magsalita pero hindi ko siya kilala. Ito lang yung una namin pagkikita. Paano kung kilala ka pala niya? Siguro. Hindi naman imposible yun. Lalo na kilala naman akong photographer. Kaya siguro, kilala niya nga ako dahil ako yung napili nilang gumawa ng prenup nila Sus! Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga nakakatanda ng mga tao lalo na kung matagal mo na silang hindi nakikita. Tamo, may mga naalala ka pa sa mga kaklase natin ng elementary. Alam mo naman kaagad yung sagot dyan Alam mo, tara na, magligpit na tayo. Napabuntong hininga na lamang si Harold. Totoo naman talaga yon. Kapag matagal ko nang hindi nakikita ang mga tao at muli ko silang nakita o nakasalubong, hindi ko na sila naaalala. Hindi ko alam kung ako lang ba o sadyang may problema lang talaga ako sa memorya. Pero kahit na ganon, masaya pa rin ako dahil may isa pa ring bagay na kung saan magaling ako sa pagkuha ng mga litrato. Pagkatapos namin magligpit ng mga gamit namin, nagkanya-kanyang paalam na. Nagulat kami dahil paglabas namin ng farm, nakita namin sa gilid ang babaeng ikakasal. May sinisipa-sipa siyang bato sa gilid ng kalsada na para bang may hinihintay. Siguro ay ang sundo na sinasabi ng kanyang mapapangasawa. Hoy ma'am! Nandito ka pala! Naghihintay po kayo ng sundo ninyo? Oo. Bakit kaya walang nakaparadang tricycle dito? Maghihintay patuloy tayo ng matagal nito Mukhang labasan ng mga trabador ngayon kaya lahat ng tricycle siguro may sakay. Bakit kaya hindi na lang muna tayo kumain? Ayoko. Yung mga pagkain dito mamantika hindi ko gusto yung mga pagkain dyan at saka ikaw, kung gusto mo kumain ka muna. Iwan mo na lang muna ako dito. Ay naku. Yun na lang May tindahan ng balot doon sa gilid. Halika na, wala namang mantika yun kaya pwede yun sa'yo. Huwag ka na masyadong magdahilan dyan, alam ko naman nagutom ka rin Ay naku, napakakulit mo. Teka lang, uy! Muntik na natin masagi si ma'am. Ma'am, pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba sumama sa amin?
Diyan lang po sana sa may tapat. Sigurado, makikita naman po kayo ng sundo ninyo. Pwede naman, kaya lang, ayos lang ba sa inyo? Oo naman po. Halika po. Masarap po yung balut dyan sa may kanto. Lalo na medyo mainit pa. Sige. Salamat Uy, ano bang iniisip mo? Pumayag eh. Huwag ka na magreklamo dyan. Malay mo, libre pa tayo. Sira ulo ka talaga. Ano bang pinagbubulungan niyo dyan? Hindi ba ako pwedeng sumama? Hindi naman po yung sinasabi ko. Nangungulit lang po itong si Harold eh. Ilibre ko daw siya kahit na may sarili naman tong pera. Sinabi ko ba yun? Oo. Oo nga. Ito kasing si Bossing Jason sobrang damot. Hindi man lang manlibre. Ay, nako. Di bale, ako na lang ang manlilibre sa inyo. Talaga po? Siyempre, hindi naman po pwede yan. Hindi pwedeng tanggihan. Siya, sige, tara na. Marunong po ba kayong tumawid? Sige po, hawak po kayo sa braso ko. Alalayan ko po kayo. Salamat. Wala lang po yun. At saka, huwag niyo na po kaming ilibre. Nagbibiro lang naman kami. Alam mo, masyado kang magalang sa akin. Magkaedad lang naman tayo halos Ganun po talaga. Kayo kasi yung kliyente namin eh. Sus, wala naman tayo sa oras ng trabaho, no? Jason! Mama Alexandra! Saktong-sakto, bagong luto daw tong balot ni Aling. Ano nga po ulit pangalan nyo? Lourdes. Lourdes ang pangalan ko, ho. Ni Lola Lourdes pala. Ikaw naman, oo. Pinapatanda mo naman ako masyado. Ali na lang. Huwag naman Lola. Ikaw talaga. Pasensyahan nyo na po tong kaibigan ko. Bunga nga kasi talaga nito walang preno eh. Di pa naman kayo mukha mong Lola. Magaling ka ding mambola, ano? Sa ganyang paraan mo ba siya nabola, ha? Teka po, hindi ko po siya kasintahan. Siya po yung asawa ng kliyente namin. Iniwan po muna siya dito ng mapapangasawa niya kasi naghihintay ng sundo. Kaya naman po sinama na muna namin kumain dito. Ay, ganun ba? Ay, naku, pasensya na bagay kasi kayong dalawa Kaya akala ko'y magkasintahan kayo. Ay, ganun po ba? Salamat po. Nagsimula na kaming kumain, habang si Alexandra naman ay mukhang nag-aalinlangan pa. Gusto ko sana siyang tulungan, baka hindi niya alam. Pero ayokong kung ano na naman ang isipin ni Aling Lourdes. Habang inuubos ko ang pangalawa kong balot, biglang may dumating na tricycle. Nakaabang kasi ako kaya agad kong napansin kahit kumakain ako. Hindi kasi pwedeng gabihin kami ng sobra sa labas dahil mag-isa lang si Lola sa apartment. May sakit siya at nahihirapang magkikilos. Kaya naman kailangan makauwi ako kaagad bago maghapunan. Teka lang po sandali Manong ha. Tatapusin ko lang po itong huling balot na nabuksan ko na. Ay talaga naman. Magbalot ka din muna dito. Etong sayo. Oo nga kuya, gusto mo? Tatapusin pa namin itong kinakain namin Kuha lang po kayo kung gusto nyo. Pabili din po pala ng tubig, Aling Lourdes. Inumin namin at panghugas din po ng kamay. Sige. Ito po yung bayad ko sa lahat, pati po yung kay ma'am. Hindi niyo po binuksan yung binigay ko? Yaman na. Baka nahihiya sa atin. Ikaw kasi, grabe ka sumubo ng balot. Uy, mukha mo. Ikaw nga tong hindi ngumunguya Lunok lang ng lunok. Nga pala ma'am. Ihatid na kita dun sa kabila para dun ka na maghintay. Uuwi na kasi kami. Hindi kami pwedeng gabihin dito. Kaya maiiwan ka na namin. Ha? Teka, hindi ba pwedeng dito na lang muna ako? Ay, kung wala pa naman yung sundo mo wala namang problema. Pwede namang dito ka na muna maghintay ha. Mahirap din maghintay dun sa kabila Kung mag-isa ka, lalo na't madilim na. Hindi ba? Aling Lourdes, okay lang po ba na nandito siya? Ay, oo naman. Wala namang problema kung dito muna siya nang may kakwentuhan din ako, hindi ba? Isa pa. Hindi pa kaya siya nakakain itong balot, Ay, oo nga no. Sige po, ito. Bayaran ko na yung 5 pirasong balot na pwede niya pong kainin habang naghihintay. Ha? Ay, naku, wag na. Ako na lang magbabayad ng kakainin ko. Ayaan niyo na pong bayaran ko muna, ma'am. Para naman, hindi ako makonsensya na iiwan ka namin. Sige, kung mapilit ka talaga
Pasensya na ha. Saka maraming salamat sa inyo. Sige po, pasensya na po kung mauna na po kami. Sige, ingat kayo. Nginitian niya kami. Habang nakasakay kami sa tricycle, ay lumilingon pa rin ako. Kumakaway-kaway pa siya habang papalayo kami. Pagdating sa bahay, kumain muna kami ni na Lola at ni Harold ng hapunan. Ang inuupahan naming apartment ay mayroong 2 kwarto. Ngunit si Lola, mas gustong sa pinakasala matulog. Hindi daw kasi siya makahinga kapag nasa maliit lang na kwarto. Bukod pa ron, ang aga niya palaging magising. Kahit mabagal kumilos ay pinipilit niya pa rin. Ganon siguro talaga kapag matanda na. Iniisip nila na kapag wala na silang ginagawa ay nagiging pabigat na sila. Ay kamusta naman ang trabaho ninyo? Ay mukhang napagod kayo Ay hindi katulad dati na 2 o 3 sa isang linggo. Ngayon halos 5 araw na kayo nagtatrabaho Ay naku Lola, sanay na po kami sa pagtatrabaho. Saka ito kasi mukhang mag-aasawa na to si Jason. Ha? Mahilig magtrabaho ng sagad-sagaran. Totoo ba yun? Sira ulo. Baka mamaya maniwala niyan si Lola Alam mo, wala naman ako nililigawan kaya imposible yung sinasabi mo. Saka kaya ako tumatanggap ng maraming trabaho dahil ngayon, malakas to. Sa mga susunod na buwan, wala na magpapakasal kasi magtatag-ulan na, di ba? Ay nako, kayong 2 talaga, oo. Ay alam nyo, hindi ko naman kayo pinipigilang manligaw ng babae. Pero kung hindi babae ang gusto nyo ayos lang din naman. Pula! Hindi naman ganun. Babae po yung gusto ko. Tsaka ang problema lang talaga ngayon, wala pa ako nakikitang babaeng aasawahin. Uy, nasakta naman ako dun. Akala ko ako gusto mo Joke. Sira ulo, baling. Ay dako, akala ko nga kayong 2 na Pero takot lang kayong mag-aminan. Wala naman. Tingnan mo, pigo na pigo Lola Tingnan mo, namumula na sa galit. Ang aga-aga, nakakabuisit yung mga sinasabi ninyo At saka hindi ako bakla Kaya kung may pagtingin ka sa akin, hoy Harold, lumayas ka na dito. Ayoko sa kaibigan yung mapagsamantala, lalo na ng kahinaan ko. Hoy, feeling naman nito, gwapo-gwapo mo. Gwapo talaga, tingnan mo. Inaasar pa ako Wag na kayong tumawa dyan. Hindi naman nakakatawa Alam nyo, kumain na lang tayo dito ng almusal. Mamaya po kasi alis na kami para magtrabaho ulit. Paano naman ako hindi matatawa? Ikaw talaga ang kasiyahan ko, apo Ay, nako, ng bola pa si Lola. O siya, sige, ikaw rin po ang kasiyahan ko. Kaya kumain na kayo dyan. Tara na. Masaya kaming nag-almusal ni na Lola Star at Harold. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, pumunta na ulit kami sa farmhouse kung saan ginagawa ang prenup shoot. Pagdating namin doon, nagkakagulo ang lahat at ilang mga tauhan ng kliyente namin. Nandun na rin naman si Alexandra, pero balisa siya at mukhang malalim ang iniisip. Hindi ako masyadong nagtanong. Naghintay na lang ako ng balita mula sa wedding coordinator nila na nag-aasikaso. Kagabi pa raw ito hindi umuwi. Kaya inisip nila na baka nagkaroon ng matinding engkwentro sa negosyo. Ilang sandali pa, nagsabi ang wedding coordinator na bukas na lamang itutuloy at pinapaligpit na ang mga gamit. Ipapahanap na lang daw nila ang pulis kung hindi na ito magparamdam magdamag. Habang nagliligpit kami ni Harold, nagulat ako nang may humawak sa kamay ko. Tiningnan ko at si Ma'am Alexandra pala ito. Bakit po? Ano pong problema? Iniwan po ba kayo dito? Oo Umalis na silang lahat tapos hindi ko man lang alam kung babalikan pa ba nila ako o hindi. Naku. Gusto niyo po ba ihatid ka na namin sa inyo? May oras pa naman po bago kami makauwi. Bahay niya yun. Ayoko umuwi sa bahay niya, no? Sige ganito, sa bahay niyo na lang po. Saan po ba yung bahay ninyo? O kaya bahay ng magulang ninyo? Ay nako, malayo ang probinsya ng mga magulang ko. Isang araw ang biyahe papunta doon, no? Kaya lang, hindi na ako pwedeng umuwi sa kanila Saka, ayoko umuwi sa mga yun, no? Ha? Saan ka uwi ngayon kung ayaw mo umuwi sa bahay ng mapapangasawa mo? Nakakahiyaman pero pwede bang sa inyo muna ako? Pwede bang itago mo muna ako, ha? Ha? Ano? Teka lang.
Hindi maganda na mamaya may makarinig na iba na gusto mo magtago at tumira sa amin. Huwag kang mag-alala, umalis na silang lahat. Naiwan lang yung ilang gamit na gagamitin. Sige na. Kahit ilang araw lang naman eh. Kasi takot na talaga ako. Teka lang, may kaaway ba yung asawa mo? Ang ibig ko sabihin, yung mapapangasawa mo. Ewan ko. Hindi ko alam pero hindi malayong mangyari yon dahil sa negosyo ng mga mayayaman, no? Ano ba kasi yung negosyo nila? Hindi ko nga rin alam eh. Ang alam ko lang, natatakot ako tuwing umuwi sa bahay niya. Wala ka bang ibang kamag-anak dito? Wala. Jason, ano? Hindi pa talaga siya pwede sa atin? Baka kasi natatakot talaga siya at may kaaway yung mapapangasawa niya. Baka mamaya madamay pa yan. Hindi ko alam eh. Siguro magpapaalam muna ako kay Lola. Paano mo tatawagin si Lola Star? Di naman marunong gumamit ng cellphone yun. Siguro uwi muna ako para magpaalam sa kanya. Sira ka talaga. Alam ko namang iwanan natin yan dito si Ma'am Alexandra. Mamaya niyan kung ano pang mangyari na hindi maganda, makonsensya pa tayo. Mahirap kasi tumulong ng basta-basta. Lalo na at nawawala yung mapapangasawa niya. Yun na nga. Nawawala yung mapapangasawa niya tapos hindi tayo tutulong. Nagmumukha naman akong masama dahil sa sinabi ni Harold. Medyo nahiya ako kay Ma'am Alexandra. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang pumayag na lang. Naawa din ako sa itsura niya dahil mukhang balisang-balisa siya at takot na takot. Mas lalo kong nakita ang takot niya nang dumaan kami sa labas at makita si Aling Lourdes. Gusto pa sana naming bumili ng balot pero agad siyang sumakay ng tricycle at hinila ako papasok. Wala ding nagawa si Harold kundi ang sumakay dahil nag-aalala ito kay Ma'am Alexandra. Pagdating sa bahay, tulad ng inaasahan, gulat na gulat si Lola Star. Ay nako, sinabi ko sa iyo maligaw ka ng maayos. Ano ka ba naman? Alam mo namang makaluma ang pananaw ko sa buhay, hindi ba? Konserbatibo akong tao. Hindi ka na ba nahiya sa mga kamag-anak natin? Ha? Lola naman, ang sakit. Nakakaya o. Bakit niyo po ako binubog? Pinapalo niyo pa ako. Kulang pa nga yan sa iyo. Wait ko. Ang dapat sa iyo pinapadapati lalate ko ka. Ari! Nagkadaban. Ano ba yung kasalanan ko, Lola? Nagbabaang-maangang ka pa? Hindi porket nasa tamang edad ka na hindi mo na ako susundin. Ha? Ano pong hindi sunusunod? Teka nga, minahon lang po kayo at mag-uusap po tayo na maayos. Halika lang, Lola. Tama na yan. Bubugbugin natin si Jason mamaya. Pero ngayon, kumalma ka muna. Baka bigla kang atakihin yan. Yan kasing magaling mong kaibigan. Bakit hindi mo man lang siya pinagsabihan, ha? Siya ka rin Teka, ano po kasi iniisip mo, Lola? Ito po, ito, tubig. Umupo muna kayo sandali, ha? Habang umiinom. Ay, nako. Yan kasing kaibigan mo. Bakit hindi mo man lang kasi binilaan yung kaibigan mo, ha? Kasalanan ka rin Uy, ba't ako nadamay? Ano naman po kasing iniisip mo? Ano ba yung nagawang mali ni Jason, Lola? Oo nga po, Lola. Ano po ba yung nagawa akong mali? At saka, hindi po ba kayo nahiya sa bisita natin? Ay, nakakahiya ka talaga. Susmeyo ka. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Para mambuntis lang ng babae na hindi pa kinakasal. Ano? Si Jason po, nakabuntis. Kulang na nga lang tumalon yan kapag nakakahawak ng babae. Kaya paano po yan makakabuntis? Kung hindi buntis yung babae, bakit nyo inuwi dito si Alexandra? Ha? Lola naman, hindi pa kasi ako tapos. Papakilala ko sana si Ma'am Alexandra, pero pinaya mo na ako, binugbog mo na ako Teka, ano ka mo? Ma'am, ang tawag mo sa kanya. Opo, ganito po kasi Lola. Si Ma'am Alexandra po, siya po yung mapapangasawa na kliyente namin. Ano? Teka, pambihira naman ba't naman kasi hindi nyo sinabi kaagad-agad? Ikaw pala yung kliyente ng apo ko. Ay naku, pasensya na po ma'am ha. Pasaway kasi itong apo ko Saka hindi po yan nagdadala ng babae rito kaya ganun yung reaction ko. Ay nabigla talaga ako. Pasensya na ha. Ayos lang po yun. Wala din po kasi akong pasabi na pupunta po ako dito. Pasensya na po. Ay naku wala yun. Teka lang, maghahanda muna ako ng merienda ninyo ha. Sige po, salamat po. Hindi. Ako na po maghahanda ng merienda natin. Bumili po ako sa labas bago pumasok dito.
nga po pala. Hindi po ba kayo hingi ng pasensya sa akin? Ang sakit po ng puwet ko eh. He, hindi ka man lang nagsabi sa akin na mag-uuwi kayo ng kliyente rito. Ito lang ang unang beses ninyong magdala ng kliyente rito eh. Hindi ko pa alam. Ay nako, pasensya mo mukha mo. Napabuntong hininga ko at sinumulan kong ikwento kay Lola ang nangyari. Nagulat at naawa din siya kay Ma'am Alexandra. Kaya naman hinayaan niya itong manatili muna sa bahay. Tahimik lang siya at sumasagot lang kapag tinatanong. Dahil naaawa si Lola Star sa kanya, sinamahan niya ito sa kwarto ko. Habang ako naman ay nakisiksik muna sa kwarto ni Harold. Hoy, ano tingin mo kay Alexandra? Anong Alexandra ka dyan? Nasa bahay na natin siya. Kaya hindi na natin siya pwede tawagin, ma'am. Hindi na natin kliyente yun, oh. Uy, hindi ba parang nakakabastos naman yun? Sobra ka naman mag-isip. Siya din naman nagsabi, di ba? Na magkakasing edad lang tayo. Eh kahit na. Ay nako, ano ba kasing tingin mo sa kanya? Ano kayang alam niya, no? Bakit kaya ayaw niyang umuwi sa bahay nila? Live-in lang pala sila. Siguro nga. Pero hindi natin alam kung anong kwento niya eh. Hindi rin naman kasi siya sumasagot kapag tinatanong natin. Siguro hindi pa komportable magkwento. Pero alam mo, napansin ko lang. Parang hindi pa siya sanay na hinahawakan ni Sir Sandro, no? Ha? Eh kung live-in na sila, di ba dapat komportable na sila sa isa't isa? Pero hindi ganun yung nangyayari. Mukhang iwas na iwas pa siya sa mga pagdikit niya sa katawan ni Sir Sandro. Nakita mo ba yun? Eh baka hindi lang talaga siya sanay na may ibang taong nakakakitang ganun sila. Kita mo naman yung edad nila, no? Masyadong magkalayo. Di ba? Matanda na si Sir Sandro. Tapos siya, kaedad lang natin. Mas matanda si Sir Sandro kay ma'am ng di hamak. Eh, pwede naman talaga na ganun lalo na kung nagmamahalan sila. Ika nga, di ba? Wala sa edad yan kung mahal mo ang isang tao. Sa bagay, ganun talagang reaksyon ng mga taong walang paniniwala sa pag-ibig at hindi kailanman umiibig. Minsan, alam mo, subukan mo rin magmahal. Saka na, no? Kapag naramdaman ko na. Saka wala akong oras para sa ganyan. Ay, sabihin mo nga sa akin. Tuloy ka na ba? Ano? Lakas naman ng boses nito. Baka mamay marinig ka ni Lola at Alexandra. Eh kung ano-ano kasing iniisip mo. Bakit mo naman nakunik yan? Eh kasi mukhang hindi yan tumatayo sa babae. Eh baka naman wala kasing dapat tumayo. Ay naku, bahala ka nga dyan. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Ay, patingin nga ako. Gusto ko lang tignan kung may tumatayo ba dyan eh. Tumigil ka. Manyak nito. Titignan lang ito naman, no? Galit ka agad. Titigil ka o sa labas ka matutulog? Oo na, sige na. Mamaya mapagalitan pa tayo ni Lola niyan eh. Alam mo naman na ayaw niyang nandun tayo sa may labasan dahil nandun daw si Alexandra. Siyempre, madadaanan natin yung kusina at banyo. Nandun yun nakatambay. Eh kung ganun, manahimik ka na. Saka gusto ko na matulog, no? Kung di ka matutulog, magpatulog ka. Tumatawa pa si Harold habang pinipilit akong yakapin. Parang magkapatid na talaga ang turingan namin sa isa't isa. Noon pa man, sanay na kaming magkasama. Pinsan ko rin kasi siya at iniwan siya sa amin ng tatay niya. Kinailangan mag-asawa ng tatay niya, kaya mula noon sa amin na siya ni Lola sumama. Ayaw din kasing pumayag ni Lola Star na maging tagapag-alaga lang siya ng kapatid niya sa ama dahil hindi niya matututukan ang pag-aaral niya. Hanggang sa sumama na sa amin at hindi na talaga humiwalay pa. Samantala, kinabukasan, sinubukan kong tawagan ng wedding coordinator na may contact kay Sir Sandro. Oh, anong balita? Eh, kala ko ba ngayon itutuloy yung photoshoot? Eh, paano nga gagawin kung wala yung kakasal? Ano kayo nangyari kay Sir Sandro, no? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Hindi ko rin alam eh. Teka nga sandali, tatawagan ko si Lola saka si Ma'am Alexandra sa labas. Eh bakit kasi nasa labas sila? Ano ba ginagawa nila dun? Sinusubukan siguro ni Lola na hawaan ng kachismisan si Alexandra, no? Eh tanghali na kasi silang nagising. Alam mo naman si Lola Star eh. Kahit mabagal maglakad yan, gusto niya na ilalakad niya pa rin yung mga paa niya. Kaya yun, nagpasama siya kay Ma'am Alexandra. Oo siya, sige. Ako, magluluto lang ako ng sinigang ha. Eh tawagan mo na sila. Da! Oh! Sakto, nandiyan pala kayo. Oh, teka, bakit may kasama kayong mga pulis? Gusto raw kayong tanungin tungkol sa kliyente ninyo. Marami raw silang katanungan. Ano kaya yun?
Sige po, pumasok po kayo. Anong meron? Kami po ba yung suspect ninyo? Ha? O, kami po ba? Ay naku yan din ang una kong tinanong sa kanila kanina. Ang sabi nila kakausapin lang naman daw kayo. Dahil kayo yung huling nakakita sa kanya. Si Alexandra po. Kinakausap na nung isang pulis. Ayun, nandun. Sa labas. Lumabas ka na lang din, Jason, kasi kakausapin ka nila Hindi po ba sabay kaming kakausapin? Sira, kung sabay tayong kakausapin, hindi posibleng pareho talaga yung sasabihin natin. Kaya siguro pag-iwalayin tayo para malaman kung sinong nagsasabi ng totoo o hindi. Siyempre, pareho lang tayo nang sasabihin sa kanila. Palagi lang naman tayo magkasama eh. Sa bagay, maliban na lang kung umaalis ka nang hindi ko alam. Bahala ka nga dyan. Sige na, lalabas na ako. Kakausapin ko sila. Naghihintay na yun eh. O sige, mauna ka na ha. Papatayin ko lang tong apoy. Kayo la, gusto niyo po bang maunang kumain? Baka gutom na kayo. Ay naku, mukha ba ako makakain nito? Ay, pambihira. Lumabas ka na nga lang nang matapos na. Kapag talaga nalaman kong mayroon kayong kinalaman sa pagkawala nun, naku, tatadarin ko talaga kayo ng pinong-pino. Ay, naku Lola. Ay, Wala kaming oras para sa ganyan, no? At saka isa pa, hindi po ba sinabi ng pulis na kakausapin lang kami kasi kami yung huling nakakita sa kanya? ay nako, ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa rin ako mapakali Sige na la, kumalma lang kayo dyan. Lalabas lang muna ako ha. O ako rin la, sige. Kumalma ka lang dyan ha. Huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Lumabas kami sandali ni Harold. Halos magkasabay kaming dalawa. 3 din ang pulis na dumating at kausap na ni Alexandra ang isa. Tulad ng inaasahan, tinanong lang kami sa nangyari noong huling araw na nakita namin si Sir Sandro. Tinanong niya rin kami kung bakit sa amin tumira si Ma'am Alexandra. Sinagot ko naman iyon ng buong katotohanan. Matapos ang ilang mga katanungan nila, umalis na rin sila. Matagal-tagal ang nangyaring tanungan sa kanya, kaya naman naging interesado kami. Oh, Apo, Alexandra, kamusta na? Ano bang sabi ng mga pulis? Abi pagkatagal-tagal nyo namang nag-usap-usap doon kanina. Pasensya na po kayo Mukhang nadamay po kayo sa problema namin. Ano ba kasing nangyari? Nakita na raw ba yung mapapangasawa mo? Hindi pa nga po Hindi pa po siya nakikita kaya po nag-iimbestiga sila ng mabuti. At pwede daw po kami maging suspect. Wala silang mahanap. Ano? Pagbihira naman Ano naman ang kinalaman nyo doon? Yun nga ho eh. Ay nako. Dahil po kasi kay Ma'am Alexandra. Pasensya na po talaga Hindi ko po naisip na ganun pala yung mangyayari. Ay, teka. Ano naman kinalaman ng dalawang ito Bakit naman kayo yung magiging suspect doon? Ganyan po talaga yung ibang mga polis, Lola Tamad po silang magsaliksik ng sobra kaya naghahanap na lang po sila ng masisisi. Hindi ko naman po naisip na ganun po pala yung mangyayari. Pasensya na po talaga. Sinabi ko naman po kasi sa kanila yung totoo At ako na rin po mismo yung nakiusap na makituloy po dito sa inyo. Pero hindi ko po alam na ganito. Ay, nako Iniisip nila na may relasyon kayo ng apo ko siguro, At inagaw ka niya sa mapapangasawa mo. Tapos iniisip nila na para wala maging hadlang sa pagsasama ninyo, gumawa kayo ng paraan para mawala yung mapapangasawa mo. Kaya kayo ngayon ang naging suspect, gano'n. Ay, Parang Diyos ko, ganun na nga po, santo. Lola. Ay, naku hindi ba dapat may patunay muna sila bago sila magbintang ng ganyan? Ay, naku Ay, ano ba yan? Motibo pa lang po kasi yung tinitignan nila. Dahil sa nandito si Alexandra, yun po yung nakikita nila. Pinaliwanag ko naman po sa kanila yung lahat Kung pareho po tayo ng mga sinabi sa kanila, siguradong maniniwala naman po sila di ba? Di ba? Hindi pa rin Dahil tinanong nila kami kung gaano ka namin kakilala. Kung nasan yung pamilya at kamag-anak mo. Pasensya na wala kasi kami masabi. Tama lang yun. Dahil kung alam naman namin lahat ng tungkol sa kanya, iisipin nila, matagal na natin siya kakilala. Ay, kung sa bagay. At teka, nasaan na ba kasi ang pamilya mo, kung hindi mo lang mamasamain. Kasi iisipin nila, kung hindi ka namin kakilala, bakit ka sa amin humingi ng tulong, hindi ba? Pasensya na po talaga. Medyo komplikado po kasi yung sitwasyon ko. Ang hirap pong ikwento lahat. Ay, kahit gaano pa kahirap iyan,
hindi ba dapat sabihin mo sa amin? Lalo na't nalalagay na sa ganitong peligro ang apo ko. Sige po, ganito po kasi yun. May utang po yung pamilya ko sa pamilya nila Sandro. Mag-isa na po siya sa buhay kaya lahat siya nag-aasikaso. Ang alam ko po, may problema sa negosyo nila kaya kinailangan niya maningil. Walang maibayad yung pamilya ko. Kaya ako po yung binigay nilang pambayad. Ano? Ay, pambihira naman yung pamilya mo. Teka, totoo ba yun? Ikaw yung binigay nila pambayad? Oo, yung tatay ko ang gumawa nun. Wala na kasi ang nanay ko at kaya kami nagkautang-utang kasi. Nagkasakit si nanay hanggang sa mamatay po siya. Ay, pambihira naman pala. Ay, May ganun palang pamilya? Grabe naman. Kaya ayoko umuwi sa kanila. Ayoko umuwi sa pamilya ko. teka lang iha. Mamaya mo na ikwento yung iba pa ha. Sige lang, iiyak mo na lang muna yan kung gusto mo talagang iiyak. Mahirap ang kalagayan mo. Nawalan ka na pala ng ina. Tapos, pinambayad ka pa ng utang ng tatay mo. Tapos gayon magiging suspect ka pa sa pagkawala ng mapapangasawa mo na hindi mo naman pala bahal. Kahit na ganun po, hindi pa rin yun. Hindi pa rin magbabago na posibleng makulong ako dahil sa pagtanggap sa inyo. Huh? Uy, grabe ka naman Jason. Wala ka ba puso? Naawa ako sa kanya nung una pero kung tayo naman yung mapapahamak, hindi ba parang sobra na yun? Naging mabuti na nga tayo sa kanya pero tayo pa yung mapapasama. Uy, ano gusto mong gawin kung ganun? Ano pa? Iatid ko siya sa bahay ni Sir Sandro. Ano? Pero Jason, hindi kasi ako ligtas dun eh. Baka mamaya. Ay, naku Jason tumulong ka nga, pakalmahin mo nga si Alexandra. Pag-iisipan na rin ito ng mabuti. Halika na muna rito, Alexandra. Yakapin mo muna ako. Ako ang lola mo ngayon, ha? Magiging maayos din ang lahat. Lola naman, posibleng makulong ako dahil sa kanya. Ay, dako. Kung wala ka namang ginawa, hindi ka dapat matakot. Ay nako, hindi naman po ganun yung mundo eh. May batas po tayo dito sa atin. Alam niyo naman ang nangyayari kapag ganun. Ay, naku, manahimik ka na nga muna. Papakalmahin ko muna ito. Hinawakan ako ni Harold at pinipigilang magsalita pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ayokong mapahiya si Lola, lalo na at siya lang ang nagpalaki sa akin. Pero ayoko namang isipin niya na kaya kong gawin iyon para lang sa isang babae. Naririnig ko pa rin nagkukwento si Alexandra kay Lola tungkol sa mga naging karanasan niya sa poder ni na Sir Sandro. Gusto ko sanang maniwala, pero nauuna ang sama ng loob ko. Sa mga sumunod na araw, palagi pa rin pumupunta ang mga pulis sa amin. Ang sabi ni Lola Star, patuloy lang daw kaming makipagtulungan. Sa ganon, mapapatunayan nilang wala akong kinalaman sa pagkawala ni Sir Sandro. Anong sabi ng mga pulis? Wala pa rin bang balita kay Sir Sandro? Wala pa rin eh. Wala daw nagkaka-interes sa negosyo at yaman nito kaya walang mahanap na sospek. Ibig sabihin, ikaw pa rin yung pangunahing suspect. Uy, anong ako lang? Tayong dalawa yung nadidiin dito. Naghahanap pa sila ng ebidensya na may iuugnay sa atin eh. Nak ng putya naman Tatrabaho na lang, naging kriminal pa. Sa totoo lang, di ko rin alam yung gagawin eh. Kahit na makipagtulungan tayo, kung wala sila makikita na pwedeng gumawa ng ebidensya para labanan yung kaso, wala, makukulong pa rin tayo. Anong gagawin natin ngayon? Ayaw ni Lola Star na paalisin dito si Alexandra. Bukod sa kababayan pala natin siya sa probinsya, awang-awa siya. Naiinis din ako sa babaeng yan eh. Parang, alam mo yun, parang ang galing niya magpaawa. Kahit nga sa mga pulis eh. Hindi niya masabi lahat ng yun. Hindi niya masabing binubugbog siya at sinasaktan ng mapapangasawa niya. Kasi nga, siya yung magiging suspect kapag nangyari yun. Meron siyang motibong patayin at itago yung asawa niya kung saan. Mukha bang kayang pumatay ni Alexandra? Mukha namang hindi, pero kasi posibleng gamitin yun ng mga pulis. Naku, ewan ko. Ako, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang pambubugbog. Bukod sa wala naman siya mga pasa, ayaw niya pang sabihin yung totoo. Ewan ko, basta naguguluhan ako. Sabi niya kasi kay Lola, sinasadya daw yun ni Sir Sandro. Sa ganun daw, at may isipan nitong magsumbong, walang maniniwala.
Ano yun, eksperto sa pambubugbog ng babae. Kaya siguro matandang binata. Parang ganun na nga. Paano yan? Anong gagawin natin ngayon? Ay, ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang sabi ng kapitbahay natin may pumunta na naman daw na pulis dito. Totoo ba? Nandiyan na po pala kayo. Opo. Kumusta po yung paglalakad ninyo? Ay, ayos lang naman. Bumili na rin kami ni Alexandra ng mga gulay na mailuluto natin dito, ha? Sige po. Ako na po magluluto niyan. Na, sige. Jason, Po, Lola. hanggang kailan ka iiwas, ha? Po? Ay, naku, kilala ko ang ugali mo. Alam kong hindi ka nagugustuhan. Kaya pinipili mo na lang na manahimik. Tungkol pa rin ba yan kay Alexandra, ha? Naiintindihan ko naman po, Lola, kaya wag na kayong mag-alala. Naiintindihan nga ba talaga? O pinipilit mo lang intindihin dahil sinabi ko? May pagkakaiba po ba yun? Saka wala naman ako magagawa eh. Ay naku ano ba kasing kinakatakot mo, ha? Ang sabi mo wala kang ginawang mali, hindi ba? Kaya paanong natatakot ka riyan? Lola, alam ko naman po na wala akong ginagawang mali. Ayun pala eh. Kahit ako pa po yung pangunahing sospek, handa akong humarap at patunayan na wala akong ginagawa. Ang kinakatakot ko lang naman po yung makulong ako. Alam niyo naman po yun, di ba? Kahit isang araw o minuto lang ako sa likod ng rehas. Sigurado pag-uusapan na tayo ng ibang tao. Ayoko pong ipahiya kayo. Ayokong isipin nila na nagkamali kayo ng pagpapalaki sa akin. Sa tingin mo ba, may magbabago doon kung papaalisin natin si Alexandra dito? Po? Alam ko namang yun ang gusto mong sabihin sa pagiging tahimik mo dyan. Kapag umalis sa dito, Lola, alam niyo yun, mababawasan yung paghihinala ng mga tao at ng mga pulis. Kapag ganun, hindi ako makukulong. Hindi ako magiging pangunahing sospek. Pasensya ka na, Jason, Pasensya na kung pinipilit ko pa yung sarili ko dito sa inyo. Sa tingin ko lang kasi, ito yung ligtas na lugar para mapuntahan ko Pasensya na kung nadadami kayo ng dahil sa akin. Yan, diyan ka magaling, magpaawa. Ha? Kaya dalang-dala si Lola Star sa'yo Handa siya mahusgahan ng lahat para lang manatili ka dito. Kahit pwede akong makulong, ayos lang. Huwag ka lang bumalik sa impyernong buhay mo. Kaso lang, bakit kami? Bakit dinadamay mo kami? Hindi naman kami nagdidesisyon nun Jason, tama na yan. Lola, Tama na. Ayoko talagang sinasagot-sagot si Lola Star. Kaya naman ang sinaway niya ako, nanahimik na rin ako. Nagsimula na namang umiyak si Alexandra. Kahit naaawa ako sa sitwasyon niya, mas naiinis pa rin ako. Siguradong maaapektuhan din ang trabaho ko kapag naikulong ako kahit ilang oras lang yun. Ayokong bumalik kami sa probinsya namin dahil na rin sa gamutan ni Lola. Mahirap ang buhay doon at maliit ang kita. Kahit sabihin probinsya pa rin ang aming tinutuluyan, subalit nasa bayan naman ito at sibilisado na. Kaya may mga oportunidad akong nakita katulad ng trabaho ko ngayon. Kaya gusto ko itong pakaingatan at hindi ako papayag na sirain ng kahit na sino ang iniingatan ko. Habang nagpapahangin ako sa labas, may tumabi sa akin. Palagi ko namang sinasabi yun sa mga polis na wala kang kinalaman. yes, talaga lang Pasensya na talaga ha. Hindi ko naman masabing ayos lang pero sige lang, nandiyan ka na Susunod na lang ako para mapatunayan na wala akong kinalaman dito. Kung kilala ko lang sana yung mapapangasawa mo, baka ako makakuha ko ng clue para mahanap siya. Teka, hahanapin mo talaga siya? Oo, para hindi ako maturo dito no. Bakit ba parang ayaw mo siyang mahanap? Ayoko talaga Pero gusto ko ring mapatunayan na wala tayong kinalaman. Mapapatunayan lang yon kung makikita yung mapapangasawa mo. Jason, kapag nangyari yun, babalik ako sa kanya. Ayoko. Hindi siya yung gusto kong makasama habang buhay. Alam ba ng mga pulis yan? Hindi. Natatakot nga ako sabihin yun Bakit hindi ka natatakot na ako yung mananagot ng kasalanan mo? Natatakot din naman ako. Kaya nga gusto kong mapatunayang wala kang kasalanan Umaming ka nga sa akin. Ha? Umaming ka sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mapapangasawa mo? Ano? Hoy, hindi ko siya pinatay Wala akong ginawang masama sa kanya. Bakit hindi ka makatingin sa akin?
Anong alam mo sa pagkawala niya? Umamin ka sa akin. Hindi ko alam. Hinala ko lang yun. Anong hinala? Sabihin mo, baka mamay makatulong yun. Pero napaka-imposible kasi nun eh. Kaya hindi rin ako sigurado. Sabihin mo na. Para ako nang bahala mag-isip kung totoo ba yan o hindi. Naaalala mo ba nung iniwan niyo ako kay Aling Lourdes ha? Habang naghihintay, nagkukwentuhan talaga kami. Nasabi ko lahat sa kanya dahil nung araw na yun, sinaktan ako ni Sandro eh. May nangyari din kasi sa trabaho at sa akin na binunton yung galit niya. Kaya nang may nangamusta, ayun, nasabi ko lahat kay Aling Lourdes. O tapos, anong nangyari? Tapos, sinabi ko na gusto ko na siyang mawala. Na gusto ko na maglaho si Sandro na parang bula. Tapos sinabi ko na gusto ko na makalaya at gusto ko maging masaya. Tapos, nawala na lang siya kinabukasan? Oo, bigla na lang siya nawala. Isa pa, nasabi ko rin kay Aling Lourdes na wala ng pamilya si Sandro. Hindi ko naman naisip na dahil mapera siya, pwedeng may maghanap sa kanya. Saka paano ko naman maiisip yun ang alam ko. Imposible yun. Ano yun? Parang magic na lang na paglabas sa bunganga ko, nagkatotoo ka agad. Imposible nga yan. Pero posible yan kung isa siyang mangkukulam o aswang. Ano? Totoo ba yan? Posible yun? Oo. Sabi nila Lola, pareho tayo may probinsya, di ba? Oh. Bakit hindi ka pamilyar sa mangkukulam o mga aswang? Hindi naman kasi ako lumaking mulat sa mga ganyan eh. Puro trabaho lang kasi inaatupag ko kasama yung nanay ko. Kaya alam mo na, wala akong oras sa intindihin yung mga nangyayari sa paligid. Saka yung mga ganyang usapin. May mga oras akong libre pero tinutulog ko na lang yun para makapagpahinga. Wait, teka, saan ka pupunta? Bala kong kausapin si Aling Lourdes. Pupuntahan ko siya. Gusto pa sana akong pigilan ni Alexandra. Pero nagtuloy-tuloy na lamang ako sa sakayan. Nang dumating ako sa may tulay, bumaba din ako kaagad. Wala pa doon si Aling Lourdes para magtinda. Kaya naman naupo ako sa kabilang kalsada para maghintay. Sumapit ang 7:00 ng gabi pero wala pa rin siya. Siguro, pahinga niya ang araw na to. Kaya hinayaan ko na lang. Sa mga sumunod na araw, binantayan ko talaga siya. Ngunit katulad ng una kong balik, wala pa din siya. Nagtanong-tanong ako pero walang nakakaalam kung saan ang bahay niya. May mga nagtitinda nga doon na hindi siya kilala at ni hindi man lang daw nakita. Jason, ano ba? Ay araw-araw ng ganitong oras ang uwi mo ah. Ang sabi ni Harold ay wala ka naman daw trabaho. Saan ka ba nagsusuot ha? Pasensya na la. Hindi ako sigurado kung masasabi ko sa inyo eh. Ay nako bakit ka ba naglilihim sa akin? Kasi, hindi naman po kasi imposible yung hinala ko kaya kailangan ko muna makasigurado. Ay kahit ano pa yan. Hindi ba dapat sinasabi mo pa rin sa akin para hindi ako nag-aalala at tinahanap ka? Ayoko lang po kasi mag-alala kayo sa akin. Ay nako tungkol saan ba kasi yan apo? Bakit mo ba ginagawa yan? Posible pong makaturo kung nasan si Sir Sandro. Talaga? Bakit? May hinala ka na ba kung sinong may gawa ng pagkawala nun? Hinala pa lang po. Kaya gusto ko pong mapatunayan. Sa totoo lang po, hindi ako sigurado kung nangyayari pa ba yun sa panahon natin lalo na ngayon. Teka, sa tono ng pananalita mo tungkol ba yan sa aswang? O kaya mangkukulam? Alien? Ano ba? Sabihin mo kasi sa akin ng buo. Kaya ako naman paniwalaan Mangkukulam yan po. Ano? Teka, sino ang lumapit sa mangkukulam? Aksidente daw pong nagawa ni Alexandra. Hindi naman po sigurado kung mangkukulam po ba talaga yon pero yun po yung hinala ko. Malakas po ang kutob ko na may kinalaman yun. Ay naku kung tungkol nga dyan. Bakit hindi ka magpatulong kay Mang Entong? Ha? Sino naman po yun? Si Mang Entong, yun yung sikat na albularyo dito noon. Kasi hindi naman gagamot dahil bulag na at uugod-ugod na. Kahit na ganun yun pwede ka pa rin namang magtanong sa kanya. Baka nga makakuha ka pa ng impormasyon tungkol dyan ilang araw ka na kasing abala dyan. Baka kailangan mo na talaga ng taong eksperto sa mga misteryosong bagay. Kung ganun, saan ko po ba siya mahanap?
Masyado nang sibilisado yung bayan na to, kaya paano nagkaroon ng albularyo? Basta ang alam ko sinama lang din daw iyon ng mga anak niya. Mula sa balayong probinsya, napadpad dito. Paano nyo naman siya nakilala, Lola? Dahil sa sakat ko sa paa. May mga matatanda din kasi dyan sa kapitbahay natin na pumupunta doon. Kaya ayun, sinubukan kong ipahilot yung paa ko sa kanya para makabawa sa gastusin mo. Teka, Lola, baka hindi ka na umiinom ng gamot? Umiinom ako ng gamot. Sububok lamang naman akong magpahilot sa kanya. Mantakin mo umapekto naman. Yun nga lang panandalian laang. Ano namang dahilan ko para maniwala sa kanya? Kung kaya aray ko naman, Lola. Karaban. Ang ka na naman bakit nyo naman ako pinapalo? Sumunod ka na lamang kasi sa sinasabi ko. Nang hindi ka na pabalik-balik dyan sa hinahanap mo. Baka isang tanong mo lang sa kanya makakuha ka na kaagad ng kasagutan. Oo na, sige na, susunod na po. Ibigay nyo sa akin yung address, pupuntahan ko kaagad bukas. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon, kaya naman maaga akong nagising at lumabas ng bahay. Nagkunwari na lamang akong tumatakbo para makapagtanong-tanong kung saan ang bahay ni Lolo Entong. Mula din pala ito sa malayong probinsya at napunta lang dito dahil walang anak na mag-aalaga. Sa aking pagtatanong-tanong, may nakakita sa akin. Isang matandang babae na nakapagturo sa bahay niya. Nang malapit na ako, napansin kong may nakasunod sa akin. Kaya naman nagpaliko-liko muna ako bago dumiretso doon para malaman kung sinusundan nga ba talaga ako. Nang makatago ako, kitang-kita ko na nagpalingalinga siya ng tingin. Kaya pumunta ako sa likod niya. Ako ba hanap mo? Ha? Hindi Pamilyar yung boses mo. Alisin mo nga yung takip sa mukha mo. Teka lang, yun ba yung jacket na sinampay ko kagabi? Teka, akin yan Pasensya na. Wala kasi ako nahatak kaya yan na lang yung nakuha ko kanina. Teka, Alexandra? Pasensya na nga. Grabe naman to. Shadow ka naman sa akin. Tama naman si Harold Sa bahay ka na tumutuloy kaya hindi ka na namin kliyente. Dapat nga ikaw yung gumagalang at nakikisama sa amin Oo na, sige na. Ano ba ginagawa mo rito? Mula sa bahay, sinundan mo ako dito? Oo. Narinig ko kasi yung usapan yun ni Lola Star kagabi. Nung narinig ko yun, hindi na ako nakatulog. Kaya, ayun, lumabas ako. Hanggang sa mag-umaga. Mukhang nagmamadali kang lumabas, nakita kita. Tapos hindi mo ako pinansin. Kaya naisipan kong sundan ka. Sinuot ko lang naman yung nakasampay na jacket dun Mali ko bang sa'yo to? Damot mo naman. Malamang dun ako nakatira Kaya ang ilan sa mga gamit doon, pag-aari ko. Ay nako. Akala ko kasi kay Harold Sa tingin mo naman kakasya kay Harold yan. Mali ko Sige pa. na, umuwi ka na. Ha? Ayoko no. Baka mamaya maligaw pa ako Isama mo na lang ako sa pupuntahan mo. Malayo na kaya to sa bahay niyo. Baka mapahama ka lang dito. Di, nayari pa ako kay Lola Star. Mas mahal ka pa nga nun kaysa sa akin Paano naman kung maligaw ako? Alam mo, ay nako. Ikaw talaga may katigasan talaga yung ulo mo Nagpadalos-dalos ka at hindi nag-isip dito. Palagi mo na nga lang inuuna yung emosyon mo Alam mo sa susunod, mag-isip ka muna bago kami gawin. Pasensya na. Oo na, sige na. Nakakasawa ng kakaganyan mo sa totoo lang, puro na lang pasensya. Kasi ako, gumagawa ako ng solusyon habang ikaw naman, puro problema. Grabe ka naman. Hindi ko naman sinasadya Kaya nga humingi ako ng pasensya. Oo na nga, sige na. Wala naman ako magagawa Nandito ka na Basta kapag hindi ka tinatanong, huwag kang magsasalita. Kung hindi ka inuutusan, huwag mong gagawin. Sige na, dito ka lang sa tabi ko. Hanggang sa makauwi tayo. Sige. Tuwang-tuwa si Lolo Entong nang sabihin namin na gusto naming magpakonsulta sa kanya. Ikinuwento ni Alexandra ang lahat ng mga sinabi niya sa matandang magbabalot sa gilid ng tulay. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya nang sabihin namin iyon. Mukhang sabik na sabik siya sa mga ganitong bagay. Siguro dahil matagal na niyang hindi iyon nagagawa. May binibika siyang salitang Latin na hindi ko maintindihan. Kung minsan, tumitirik pa ang mata nito. Dahil ito ang unang beses ni Alexandrang makakita ng ganoon, natakot pa nga siya. Kaya naman hinawakan niya ang braso ko
at nagsusumiksik sa akin. Ilang sandali pa, nagulat ako sa tanong ng matanda. Kaano-ano mo ba itong lalaking ito? Po? Magkasintahan ba kayo? Nako, hindi po. Hindi po. Hindi po. Di ba po sinabi ko kanina, ang nawawala po kasi yung mapapangasawa niya kaya nandito po ako para tanungin kung makikita po ba namin siya. Babae? Po? Ako po? Oo. Hindi mo pa sasagutin itong tanong ko? Pasensya na po ah. Wala naman po sigurong lusot kung magsisinungaling ako. Nung nakita ko po kasi yung pangalan niya sa pagpipilian ng photographer, nakiusap po ako na siya yung kunin eh. Ano? Teka, ha? Ang totoo po niyan, matagal ko na pong kilala si Jason eh. Nakakahiya man pong aminin pero elementary pa lang po kami. Gusto ko na po siya. Kaso nung mga teenager na po kami, nagkahiwalay na po kami ng landas. Kaya hindi niya na po ako napapansin nun dahil tahimik lang naman po ako sa isang sulok nun eh. Habang siya naman po maraming kaibigan saka marami po nagkakagusto sa kanyang ibang babae. Teka lang, ano yung sinasabi mo? Hayaan mo na nga muna ako magkwento. Tas ayun po, nung una ko po siyang nakita, natawa po ako. Kasi nakilala ko siya kaagad kahit ang laki po ng pinagbago niya. Simula po noon, nahirapan na ako maging asawa yung mapapangasawa ko. Naiilang po ako tuwing hahawakan siya kapag nandyan si Jason. Pakiramdam ko po kasi nagtataksil ako sa kanya. Teka sandali. Manahimik ka muna. Wala naman po siyang kasalanan sa nangyari, Lolo Entong. Siya lang po talaga yung naging inspirasyon kong mabuhay. Kaya nagkaroon po ako ng pag-asa. At gustong gusto ko pong makalaya talaga sa pilitang relasyon na pinasok ko. Kasi pinilit lang naman po ako ng tatay ko dun eh. Kaya nung nawala po yung asawa ko, aaminin ko po naging masaya pa po ako. Kinuha ko pa nga po yung pagkakataon para sumama po kay Jason eh. Mapagsamantala ka. Grabe ka naman. Siguro nga, ganun akong klase ng tao dahil sa ginawa ko. Siguro nga masama ako pero yun lang kasi nakikita kong paraan para mabuhay pa Jason eh. Masama ba yun? Teka, Lolo Entong, hindi naman po yun yung pinunta ko dito eh. Hindi ba ginusto mong malaman ang buong katotohanan? Oo nga po, pero Ito na yon. Kahit hindi mo aminin, kung pagkaiisipin mong mabuti, nangyayari itong lahat ng ito dahil kasali ka sa umpisa pa lamang na kwento. kung gano'n ano pong gagawin ko? Dahil po ba sa gusto niya ako, magpapakulong na lang po ako at aakuin ang mga kasalanan ko kahit wala naman talaga akong ginawa? Naiintindihan ko ang punto mo. Lahat ng paraan ginawa ko na para mahuli ang makukulam na yun pero protektado siya ng makapangyarihang aswang. Kaya mahihirapan tayong malaman kung nasaan siya ngayon. Si Sir Sandro po, makikita niyo po ba kung buhay pa ba siya? Di na ganon. Di na malakas sa kapangyarihan ko. Ngunit sa palagay ko ay buhay pa siya. Ang kailangan lang natin gawin ay maghanda at hanapin ang lungga nila. Sibilisado na po ang bayan na to. Paano po tayo makakahanap ng ganong klaseng lungga? Kaya nga kumukuha sila ng taong magkokontrol para tahimik sila makapambiktima. Ano? Posible pala talaga yun, no? Hindi po ba may mga pulis na para malaman kung sino yung mga nawawala? Kaya, paano magiging tahimik sila nakakagalaw? Bakit? Ang mga pulubi ba may naghahanap na pamilya? May mga nagsusumbong pa sa pulis? Kung ganun, ano pong gagawin natin? Kunin mo ang kahon sa ilalim ng higaan ko sa loob ng kwarto. Tapos kunin mo ang sandatang magagamit mo. Tapos mabayang gabi, magbabantay tayo sa pinangyarihan. Po, paano po? Mukhang nahihirapan na po kayo maglakad ah. Bakit? Hindi mo ba ako mabuhatin? Ha? Ang ibig ko pong sabihin, sige po. Huwag mong sabihin na mahina ang pangangatawan mo. Ay, hindi po. Huwag po kayo mag-alala, may kaibigan pa naman po siyang pwede rin pong bumuhat sa inyo. Naku, macho po yun, kaya siguradong kayang-kaya niya po kayo, Lolo Entong. Oo nga po, tama. Pwede ako magpatulong sa kanya. Ay, mabuti naman kung ganon. Mamayang gabi, balikan ninyo ako rito. Maghahanda lang ako ng mga kailangan para mahuli ang makukulam at aswang na yon. Nagpasalamat ako kay Lolo Entong at umalis na. May dala naman akong pandesal kanina, kaya iniwan ko na lamang iyon para sa kanya.
Ang alam ko, ang mga albularyo ay hindi nagpapabayad. Insulto lamang iyon sa kanila, kaya nagdadala na lamang ako ng pagkaing maibibigay sa kanya. Pagdating sa bahay, tahimik lang ako. Hindi ko masyadong iniisip kung ano ang sinabi ni Alexandra kanina. Ayokong mapahamak at may masirang relasyon dahil lamang sa akin. Hindi ko din naman siya natatandaan, kaya walang halaga sa akin ang narinig kong iyon. Ang aga nyo na wala Saan ba kayo galing? Gising na po pala kayo la. Galing po ako kay Lolo Entong. Nagpakonsulta po. Teka, bakit mo pa naman sinama si Alexandra? Hindi ko po siya sinama. Ang problema, sinundan niya po ako. Tapos ayun, wala akong nagawa kundi sinama na lang. Ang problema po kasi niya, baka maligaw po siya. Alam ko naman ang mangyayari niyan Mapapagalitan niyo pa ako. Teka. Ano bang sabi ni Mang Entong sa'yo? Saan mo pala nakuha yung address nun? Mahirap hanapin nyo. Di isang pa, doon po sa labas na lagi ninyong kausap. Hindi rin daw po sigurado si Lolo Entong sa nangyayari. Baka daw po subukan niyo munang puntahan yung lugar kaso baka mahirapan daw po siya sa araw kaya baka mamayang gabi na lang. Kasama pa din ba si Alexandra nun? Hindi ko na po siya isasama. Pero ako po'y nakakilala kay Aling Lourdes at kay Sandro Kilala ko din naman si Aling Lourdes at si Sir Sandro. Hayaan mo na. Kapag nakita namin, sisiguraduhin naming matutuloy ang kasal ninyo. Pero Jason, Sige na. Gusto ko lang po munang magpahinga, Lola. Hindi po kasi ako nakatulog na maayos kagabi. Kailangan po namin ng lakas para mamaya. Bakit mo naman kasi siya pinagod ng napakaaga, Alexandra? ha? Napakabilis na kasi maglakad saka ang daming iniindang sama ng loob Kaya pakaramdam niya tuloy pagod na pagod siya. May kinakaharap kasing problema yan kaya ganyan. Ilang araw na rin kaming walang trabaho kaya siguro ganun. Hoy, nandito pa ako Naririnig ko kayo. Alam ko naman, pero pwede ba? Babaan mo naman kasi yung pride mo. Nakakainis ka na Ay nako, tama na nga yan. Sige na. Magpahinga ka na, Apo. Baka kaya ka masungit dahil wala kang sapat na pahinga Ay, nako. Sige na po, pasensya na po, Lola. Ay, huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman na hindi madali yung sitwasyon mo. Ay teka, bago ka magpahinga pwede bang mag-usap muna tayo? Hindi malinaw yung pag-iisip ko kaya baka hindi kita maintindihan. Hayaan mo na muna ako magpahinga. Pwede ba? Ay naku, hayaan mo na lamang muna siya, ha? Pasensya ka na. Halika, mag-almusal na lang muna tayo rito. Dahil may kailangan kaming gawin, pagsapit ng gabi, hindi ko na inisip ang mga abala lang sa buhay ko. Mabuti na lang, napagod ako sa pagtakbo at maaga rin akong nakatulog. Hapon na nang magising ako at tanging si Harold na lang ang nasa sala. Sinabi niyang nasa palengke daw sina Lola Star at Alexandra. Sinabi ko kay Harold ang plano namin ni Lolo Entong na pagbabantay sa tulay. Nagulat pa nga siya dahil hindi ko pala nasabi sa kanya ang lahat. Kaya nang malaman niya, agad din siyang nagbalot ng asin at bawang. Siya talaga ang maraming alam pagdating sa mga misteryosong nilalang. Sa buong magdamag, wala kaming nakita. Ilang orasyon din ang walang magandang kinalabasan. Paulit-ulit yon hanggang sa binigyan ako ng ultimatum ng mga pulis. Kailangan ko raw patunayan na inosente ako dahil kung hindi, aarestuhin nila ako. Kaya naman lalong sumama ang loob ko. Maghapon at magdamag na ang ginagawa kong pagbabantay. Kami na muna magbabantay dito. Sige na, umuwi ka na muna para makapagpahinga ka. Oo nga, Jason. Pagkapon ka na lang naglilimot at nagtatago doon sa may puno At saka isa pa, mukhang lumipat na ng tindahan yung magbabalot. Sigurado ako sa iba na natin hahanapin. Di po ba sabi ninyo, dito nyo lang nararamdaman yung kakaibang presensya niya? Sigurado naman po kayong hindi kayo nagkakamali tungkol dun. Oo nga, pero matanda na ako. Baka nga nagkamali ako doon Sa ilalim ng tulay! Alexandra, ano ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Sumama siya dahil gusto ni Lola Star na makapagpahinga ka. Walang mga pulis ngayon dun sa bahay. Ha? Iniisip kasi ni Lola Star na kaya ayaw mo umuwi dahil sa mga pulis. Ibig sabihin tingin nyo tumatakas ako? Hindi naman sa ganun pero di ba ayaw mo makulong?
Teka, ang dadaldal niyo eh. Tingnan niyo oh, si Aling Lourdes ngayon nakita ko. Tandang-tanda ako, yung likod pa lang niya. Ako nang hahanap sa kanya. Dito lang muna kayo ha. Diyan ka lang muna, Alexandra. Ha? Oo, sige. Dito lang kami ni Lolo Entong. Harold, ikaw na munang bahala sa kanila. Oh, sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Oo, ako na bahala dun. Nakita siguro ni Harold na seryoso ako at determinadong malaman. Kaya kahit palaging sinasabi ni Lolo Entong na mahina na siya at hindi sigurado sa resulta ng mga orasyon at nakikita niya, naniwala pa rin ako. Sila kasi ang may pambihirang kakayahan na pinili para doon. Siguro humihina ang katawan nila dahil sa katandaan. Pero sigurado akong hindi ang kakayahan nila. Mula sa likod ng opisina ng farmhouse, lumabas ako sa tinataguan. Mabilis kong tinawid ang kalsada at halos liparin ang pagbaba ng tulay. Mababa ang tubig at sementado ang ilalim kaya pwedeng dumaan doon ang tao. Mukhang napansin ako ni Aling Lourdes na sinusundan ko siya. Kaya huminto siya habang nakatalikod at dahang-dahang humarap sa akin. Ay, ano bang kailangan mo? Bakit mo ba ako sinusundan, ha? Ilabas mo siya. Ha? Eh sino naman ang ilalabas ko? Aling Lourdes, alam ko po yung ginawa ninyo. Itigil nyo na to. Paano mo naman nalaman na iyon ang pangalan ko? Kung ako sa'yo, ha? Aalis na ako ngayon din. Alam mo bang bawal ang maiingay sa lugar na to, ha? Hindi mo ba nakita ang nakalagay sa daan dyan sa itaas? Bawal pumasok ang kahit na sino. Eh kung ganun, bakit nandito ka? Kailangan ko ba talaga magpaliwanag sa'yo, ha? Kung ako sa'yo, ilabas mo na siya. Ilabas mo na si Sir Sandro. Alam kong buhay pa siya, kaya naman ilabas mo na! Pwede pa. Hinaan mo nga yung boses mo kung ayaw mong mapahamak ka. Wala akong pakialam. Ituro mo kung nasaan siya. Saka ako mananahimik at aalis ako dito kapag kasama ko na siya. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Pinilig niya ang kanyang ulo at mabilis na tumalon para suntukin ako. Kakaiba ang lakas at bilis niya. Ang sabi ni Lolo Entong, kontrolado ng aswang ang katawan nito. Kaya naman naging handa ako at naging alerto. Pilit niyang hinahawakan ng kamay ko pero nagagawa ko siyang iwasan. Hanggang ako naman ang umatake at sinipa ang ulo niya. Wala akong balak na patayin siya o ang mawalan siya ng malay. Ang gusto ko lang, manghina siya. Sa ganong paraan, magagawa ko pa din siyang tanungin. Ngunit nang masaktan siya, sumigaw lamang siya ng napakalakas. Kasunod nun, ang pagbitak ng pader ng tulay. Kaya naman nakuha nun ang atensyon ko. Akala ko, nabasag iyon dahil sa lakas ng sigaw niya. Yun pala, ay may nagising na nilalang mula doon. Dahil sa pagkabigla, ay nahampas ako ng kakaibang nilalang sa ulo at tumilapon sa tubig. Bago ako tuluyang bumagsak, narinig ko ang sigaw ni na Harold at Alexandra. Kaya naman mabilis akong bumangon sa tubig. Kung iindahin ko ang sakit, baka sila pa ang masaktan ng halimaw. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Oo naman po. Sa tubig po ako bumagsak kaya hindi ganong kasakit. Teka, bakit po kayo nandito? Bakit hindi na lang po kayo nagtago doon? Hindi naman pwedeng hayaan naming lumabak ka ng mag-isa dyan sa halimaw na yan. Ano po ba yung klaseng halimaw na yan? Wala naman po kayong sinabi na may ganyan eh. Isa yang matiglaag nun. Sinaunang aswang yan. Ang akala ko wala na sila pero nandito pala sila sa sibilisadong lugar na ito't nagtatago. Kaya pala hindi ko kagad naramdaman ang presensya niya dahil hindi siya kagad pamilyar sa akin. Paano ko po siya papatayin? Sina Harold at Alexandra ay nakikipaglaban na doon gamit nila ang buntot pagi. Kahit luma na ay nagagawa pa rin nung makasakit sa mga aswang. Katulad ng ibang aswang, kailangan nyo lang na iwasan ang mga kuko at laway niya. Mapapatay lang sila kung mismo ang puso nila ang tatamaan ng punyalo kahit anong sandatang pilak. Sandatang pilak? Teka, balisong lang po yung binigay niyo sa akin eh. Huwag mong nilalang ang bagay na yon. Maliit lang yan pero napakatulis yan. Kapag isinaksak mo yan, siguradong tatagos yan hanggang sa kanilang mga ugat. Kaya naman, manghihina sila at mahihirapang kumilos. Ngunit imposible kang makalapit dahil sa kanyang katawan na grabing purprotekta. Huwag po kayo magalala. Didiskarte na lang ako. Magtago lang po kayo dito o kahit saan basta ligtas kayo. Hindi ko po alam kung kakayanin ko siyang labanan pero gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Mabilis akong umahon
at tumakbo kina Alexandra at Harold na panay-panay ang hampas sa halimaw habang umaatras. Nakita kong malapit na sila sa dulo at babagsak, kaya naman lumundag ako at saktong sa mukha ng halimaw bumaba. Ang mali ko lamang, sa ulo ng halimaw sumalpak ang puwetan ko. Sa sobrang tigas nun, pakiramdam ko, hinampas ng malaking bato ang pagkalalaki ko. Bago pa man makabangon ng halimaw, ay hinila na ako ng dalawa palayo rito. Namali ako ng bagsak. Dapat sa harapan niya lamang, tapos sasaksakin ko na sana siya. Sumobra pala ang pagtansya ko sa kanya. Sira ulo ka ba? Bakit naman lumundog ka pa sa harapan niya? Napasobra ako ng tansya eh. Kumusta yung itlog mo? Baka naman naluto na yan ha. Si Raulo, tabi nga. Ako na makikipaglaban sa kanya. Bantayin mo si Lolo Entong ha. Ay nako, tama na nga yung chikahan. Tumayo ka na dyan, Jason. Nandiyan na siya. Ako na bahala. Tumakbo na kayo. Teka, paano yung itlog mo? Ayos na ako. Ano ka ba? Hayaan mo lang ako. Sige na. Dito lang ako. Tutulungan kitang salubungin yung halimaw na yan. Gusto mo mauna ka na. Tapang mo ah. Sa pagtatalo namin ni Harold at pag-aabang na makalapit ang halimaw, hindi ito tumuloy sa amin. Lumundag ito at lumipad papunta kay Alexandra. Kahit napakabilis ng takbo ko, hindi ko pa rin naagaw si Alexandra sa kanya. Nang kakagatin na nito ang balikat niya, sinangalngal niya ito ng buntot pagi. Dahil doon, nakalmot siya ng halimaw dahil mukhang nalasahan nito ang buntot ng pagi na bawal sa kanila. Kasabay nun ang pag-atras niya sa halimaw. Mabuti na lang at nasalo siya ni Harold. Kinuha ko ang pagkakataong mahina ang halimaw at sinaksak ito sa dibdib niya. Dahil doon, nagawa din niya akong suntukin, kalmutin at sipain. Dahil sa sobrang sakit na iniinda nito, halos baliwala na ang bawat atake niya sa akin. Kaya naman nagagawa ko itong tiisin at nagagawa ko pang saksakin siya ng paulit-ulit hanggang sa umusok siya. Hindi pa rin ito tumigil. Meron na lamang humila sa akin kaya napalayo ako dito bago umapoy ang kanyang katawan. Galit na galit naman to. Kanina ka pa namin pinapalayo pero parang wala ka naririnig. Pasensya na. Nalagyan ng dugo na matiglaag noon ang mga kamay mo. Nasugatan kanya kaya akin na. Tatalian ko yan. Ayos lang po ako. Huwag ka na matikas ang ulo. Ibigay mo na sa akin ang kamay mo. Pagdating na lang sa bahay ko, gagamutin yan. Ako, tumakas si Aling Lourdes. Ako na nga, Apol. Ako na. Isang matanda lang yun. Kaya na yun ni Alexandra at ni Harold. Bakit galit na galit ka pa, ha? Kita ko ang galit sa mga mata mo habang sinasaksak mo siya. May pinatay ba ang halimaw na yan sa pamilya mo? Wala naman po. Pero ilang gabi ko na pong nahuhuli si Lola Star na umiiyak. Hindi ho yun ang pinapangarap ko. Mula po sa probinsya, dinala ko siya dito. Nagsumikap ako para maging maginawa ang buhay namin. Kaya hindi ko po matanggap na araw-araw may pulis sa bahay. Gabi-gabi nag-iisip siya kung makukulong ba ako kinabukasan pagising niya. Mahal na mahal mo talaga ang lola mo, ano? Bata pa lang po ako. Siya na po yung kasama ko dahil wala po akong alam sa mundo. Lola ko po yun nandyan para palakihin ako. Sa halip po na magpahinga siya dahil marami po kaming magkakapatid sa nanay ko. Inalagaan niya pa rin po ako. Wala siya katuwang sa lahat ng bagay dahil maagang nawala si Lolo. Hindi din tumulong ang nanay ko dahil nakapangasawa siya tapos kapos din sa buhay. Habang ang mga tiyahin ko naman ayaw tumulong sa akin. Mula nang pinalaki ako ni Lola, natakot na siyang mag-alaga ng ibang apo. Baka daw iwan sa kanya at hindi na niya kayanin kapag nangyari yung mga bagay na yon. Kaya pala ganyan na lang ang galit mo. Talagang ibinuos mo ang lahat sa halimaw na yon. Maswerte ang lola mo sa'yo. Ako po yung swerte sa lola ko. Kaya kahit anong gawin niyo po, hindi niyo po mapipigilan ang nararamdaman ko para sa aswang na yon. Nahuli na namin siya! Ayaw niya na magsalita kahit kanina pa siya sinasampal ni Alexandra. Ano? Teka, nasaan na siya? Nandun sa may ilalim na tulay. Hinahanap na niya si Sir Sandro. Miiwan ko lang po muna kayo dito ha. Sige. Tumakbo ako ng napakabilis papunta sa ilalim ng tulay. Dahil sa laban kanina ay napalayo kami ng napalayo. Pagdating ko doon, pader lang naman ang bumagsak na parang nagkaroon lang ng butas. Makapal pa naman ang ilang bahagi, kaya naisip kong hindi bibigay ang tulay. Nakita ko siyang umiiyak habang kinakatok ang pader. Kaysa intindihin siya,
sinubukan ko na lang ding maghanap pa sa paligid. Kung dito nakatira ang aswang, siguradong nandito lang ang biktima niya. Hanggang sa nakakita ako ng imbornal, umaalingasaw ang amoy mula doon. Nang alisin ko ang nakatakip, nakita niya ako, kaya agad siyang lumipat sa akin. Gusto niyang pumasok pero pinigilan ko siya. Hayaan mo muna akong pumasok. Pwede bang ako muna yung makakita ng bangkay niya? Baka hindi mo kayanin. Hindi. Mabuti na nga ako yung unang makakita. Kung bangkay na siya, mas mainam na ako na lang. Nang sa ganun, ako na lang yung makulong at hindi na ikaw. Bakit ka magpapakulong? Teka, hindi mo naman kasalanan to ah. Kasalanan ko. Jason, kasalanan ko yung lahat kaya hayaan mo na akong Huwag ka pagbayaran nang pumilit. At saka mamaya hindi pa naman siya patay eh. Kung hindi siya napatay ng aswang, patay na din siya sa gutom dahil sa tagal niyang nawawala. Kaya Jason, hayaan mo na ako. Tanggap ko naman may kapalaran Ano ko. ba? Bakit ba iniisip mo patay na siya? Ayaw mo ba talaga dun sa tao? Bakit ba ang negatibo palagi ng iniisip mo? Dahil yun na nga yung gusto kong mangyari sa kanya. Sa lahat ng pagpapahirap niya sa akin. Kaya makulong man ako at hindi mo mahalin pabalik. Wala na akong pakialam. Wag ko lang mapangasawa yung hinayupak na yun at maging sunod-sunuran lang sa gusto niya. Pwede bang huwag mo munang isingit ang nararamdaman mo sa akin? At bakit? Ganun ba katindi yung pag-iwas mo marinig yun? Nandidiri ka ba sa akin? Hindi sa ganun yun. Kung hindi ganun ano? Dahil ba may nararamdaman ka sa akin at ayaw mo lang sabihin? Hindi. Sige na, lumayo ka na muna. Ako na munang papasok sa loob ng imbornal. Pero bakit nga? Bakit ka ba umiiwas at ayaw mo magpakatotoo dito Pwede ba? Doon ka na lang sa gilid kung ayaw mong magalit ako. Sige, magalit ka na lang. Nang masabi mo man lang kung ano yung totoong Tumabi saloobin ka na nga dyan! Hindi ka nga pwede pumasok dyan. Masasaktan ka lang kung ipipilit mo pumasok. Sige na, bilisan mo, tumabi ka na. Ano bang pakialam mo? Di ba mapapangasawa ko yun? Kaya dapat ako yung makakakita sa kanya. Kaya pwede ba? Huwag kang umarte na para nag-aalala ka sa akin. Oo na, sige na. Aminin ko na, nag-aalala ako sa'yo. Nung una kitang nakita, iba na kagad yung naramdaman ko. Binaliwala ka yun pero habang kinukuhaan kita ng larawan, pumasok sa isip ko na sana ako na lang yung lalaki nasa tabi mo. Oo, kasalanan yun. Kasi pilit kong iwaglit sa isip ko. Nung nagkagulo, nagkaroon ng problema, dumating ka sa buhay namin. Natabunan ng galit yung pagtingin ko sa'yo. Napalitan ng inis. Pero kahit na ganun, ayoko pa rin mapahama ka. Gusto kong ibigay yung buhay na dapat para sa'yo pero ayokong makaapak ng tao. Alam ko magagalit ang mapapangasawa mo at hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin lalo na mayaman siya. At kaya kung buhay man siya o patay siya, kailangan nating kalimutan kung anong nararamdaman natin para sa isa't isa. Tulo! Tulo! Narinig mo ba yun? Tulungan niyo ako! Ayun! Natatabunan siya ng mga bato! Si Sir Sandro! Nakita ko na siya, nandito siya, buhay siya! Dahil doon, pinakawalan ni Harold at Lolo Entong si Aling Lourdes. Agad akong tinulungan ni Harold na buhatin si Sir Sandro. Habang si Alexandra naman ay nakaalalay lang kay Lolo Entong. Nang makaakyat kami at mapunta sa mga ilaw sa daan, doon ko nakita ng malinaw ang mga sugat nilang lahat. Matindi din ang pinagdaanan nila para lang sa lalaking buhat-buhat namin. Mahirap makahanap ng masasakyan lalo na at madaling araw na. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng tricycle at kahit sobrang mahal, sumakay na kami. Nagpahatid kami sa pinakamalapit na ospital. Sinalubong kami ng mga nurse doon at ginamot ang mga sugat namin. Sabi ni Lolo Entong, magpagamot na lamang kami para hindi na sila maghinala. Kahit na ang totoo, walang gamot pantao ang makapagpapagaling sa sugat na dulot ng isang aswang. Salamat. Sir Sandro, gising na po pala kayo. Sandali, tatawagin ko lang po yung mga doktor. Hindi na. Wala akong kailangan. Dahil wala namang masakit sa akin at ayos lang ako. Ganun po ba? Si Lolo Entong po umuwi na kanina bago magliwanag. Hinatid lang po siya ng kaibigan ko habang si Lola Star at si Mama Alexandra naman po
kumain lang saglit. Kaya ako po yung nandito para magbantay sa inyo. Paano niyo ako nahanap? Walang kamag-anak ko ang nagtangkang hanapin ako. Si Alexandra. Sigurado ako ayaw niya rin sa akin, kaya imposibleng hanapin niya ako. Po, madami po kayong tauhang naganap sa inyo. Imposible yan. Siguradong inutusan lang sila ng mga pulis para formal na ideklarang patay na ako. Nang sa gayon ay madali para sa kanilang angkinin ang negosyo ko. Po, Ganun na kalakaran ng mga mayayaman. Lalo na kapag kaagawan na ng kayamanan. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko. Lahat ng yaman at ari-arian nila ay nasa akin napunta. Mabait ng mga yon, kaya nang mawala sila at walang pinamana sa pamilya niya, naintindihan ko kagad. Kaya sobra kong iniingatan lahat ng mga pinaghirapan nila. Tama, yun nga rin po yung tamang gawin. Kaya kung nawala ako, siguradong masaya mga yon. Sana lang wala silang idinamay na inosente. Ano pong ibig niyo sabihin? Pwede silang kumuha o magbayad ng aako sa pagkawala ko. Paaaminin nila yon na pinatay nila ako at ipapakulong. Nung sa ganun ay walang kahirap-hirap nilang makukuha ang lahat ng gusto nila. Kaya po pala Kaya binigyan nila ako ng ultimatum. Ang sabi nila, ako lang ang may motibo para patayin kayo dahil sa pinatuloy namin si Ma'am Alexandra. Kailangan ko daw pong patunayan na inosente ako sa pagkawala ninyo. bulok talaga minsan ang sistema, no? Ipapaako nila sa iba ang bagay na wala namang naging ebidensya laban sa kanila. Hindi ba dapat patunayan nila na may kinalaman ka? Hindi po kasi kami mapera kaya hindi masagot ng ganun. Nagmumukha tuloy akong may kasalanan. Pasensya ka na, ha? Nang dahil sa akin ay nagkaroon kayo ng problema. Alam ko ang hirap na walang pera at kalaban-laban sa batas, kaya sana mapatawad mo ko. Sa totoo lang po, hindi ko lang po masabi sa inyo na maayos. Pero ang laki po talaga ng epekto nun sa nangyari po sa amin. Humingi rin ako ng tawad sa pananakit ko kay Alexandra. Po? Hindi po ba dapat sa kanya kayo humihingi ng tawad? Hihingi ko rin ng tawad sa kanya babaya. At nagpapasalamat din ako dahil sa pagkakaligtas ninyo sa akin. Hindi mapapalitan ng pera ang nagawa ninyong pagsagip sa buhay ko. Mahalaga po ang buhay ninyo. At ang mahalaga, hindi po ako makukulong. Kaya nga alam mo ba, hindi ko sinasaktan si Alexandra dahil gusto ko. Nagawa ko yun dahil ang daming problema at kung minsan sumasabay pa siya. Sa kanya ko na ibubunto ng lahat. Alam ko rin naman yung tungkol sa inyo dahil nakita ko ang mga larawan at pangalan mo sa gamit niya. Nung araw na umalis ako, doon dumating ang resulta ng investigasyon tungkol sa ugnayan ninyong dalawa. Nung gabi yun, sinundan ko sana siya kaya lang may biglang humampas sa likod ko. Ang tungkol po sa hindi nyo pagkakaintindihan ni Ma'am, kayo na lang po sana mag-usap. Masaya po ako na kahit ganon, nandito po kayo at buhay. Lalaki rin ako, Jason. Alam ko sa tingin na may nararamdaman ka rin sa kanya. Kita ko yun kagabi at rinig ko ang lahat ng mga sinabi mo. Ipapaubaya ko na siya sa'yo at hindi rin ako magtatanim ng galit. Ayoko pong magsalita ng tapos pero sana po magkaayos po kayo. Huwag na rin po sana nating pag-usapan yan. Sige po, alika na po. Umupo na po kayo para kumain itong dala ng nurse kanina. Lugaw po para sa inyo. Naibalik ni Sir Sandro ang lakas niya at nakabalik siya sa ospital. Ginamot din kami ni Lolo Entong dahil sa mga sugat na natamo namin. Nalaman din namin na di pala dinala ni Aling Lourdes sa pinunong aswang si Sir Sandro dahil matunog ang pangalan nito. Samantala, dahil din sa pagkatibag ng pader sa ilalim ng tulay, nakita ang imbornal na puno ng buto ng tao at bangkay. Hindi na kami nangialam sa investigasyon. Pinalabas din ni Sir Sandro na nagbakasyon lamang siya kasama ang kabit niya. Kaya naman madaling natanggap ng mga nakakilala sa kanila ang pag-alis ni Alexandra sa poder niya at hindi siya nakatanggap ng anumang panghuhusga.
Nagkapatawaran din naman silang dalawa at binigyan siya ng perang panimula. Nag-alok din si Sir Sandro sa amin ng pera pero hindi namin tinanggap. Samantala, hindi tumigil si Alexandra na patunayan ang sarili niya sa akin. Siguro, iisipin ninyo na parang napakasama ko namang lalaki dahil halos si Alexandra na ang nanliligaw sa akin. Ayoko lang namang madaliin ang lahat dahil nirerespeto ko siya. Gusto kong maging maayos muna ang lahat bago ako tuluyang pumasok sa buhay niya. Kaya nang mapagod siya at tumigil, doon naman ako nagsimulang suyuin at ligawan siya. Nung una, nagpakipot pa siya kaya umabot ng 1 taon ang panliligaw ko. Talagang pinahirapan niya ako pero hindi ako sumuko. Sa ngayon, kasal na po kami at may 3 na kaming anak. Magaling humawak ng pera at negosyo ang asawa ko at sa tulong ni Sir Sandro, nakasosyo namin, nagkaroon ng maraming branches ang negosyo namin. Maging si Harold, isa na rin siyang business partner ko at boss ng sarili niyang negosyo. Sobrang haba po ng kwento namin pero sana may natutunan po kayo. Maraming salamat po. Muli, ako po si Jason at ito ang aking kwento. At iyon na nga ang kwento ni Jason at ni Alexandra. Ayun. Diba? Napakahaba nga pero at least sa bandang huli, nagkatuluyan pa rin sila, di ba? Alright, yes. Nagpakipot-kipot pa pero sila rin ang nagkatuluyan. At Yes. ayun na nga mga Bago kayanggaw. yung aswang na na-feature natin ngayon, no? Oo nga, ngayon ko lang narinig yun. Oo. Ano yun? Mahaba eh. Oo, basta. Basta nakakabulo siya at ngayon ko lang na-encounter sa mga story ang na-feature natin dito. At yun nga mga kayanggaw, kung ano man ang natutunan ninyo sa ating kwento, ano man yung favorite part nyo or nakakatawa nyo experience habang sinusuportahan ng ating channel, i-comment nyo lang yan sa baba at malay nyo. Ikaw ang ma-feature nating Kayanggaw of the Day sa susunod nating video. Maraming salamat! See you on the next one! Nalaman din namin na hindi pala dinala ni Aling Lourdes si Sir Kaya hindi ko po matanggap na araw-araw may pulis sa bahay. Gabi-gabi. Galit na galit. Yeah, pick up. Matigla agno po kayo ng ano to. Matiglaag nun. Ayoko talagang sinasagot-sagot si Lola Star. Kaya pinili ko na lang din talaga na pigilin. Pick up.